Ako, tila panahon na talaga para may masampulan ho ng mga sinumang individual o yung mga nagpapakilalang legal expert na kung saan ay patuloy na sinisira yung kredibilidad at imahe ng Korte Suprema. Kasi ay naghain na po no, ng indirect contempt o petition diyan po sa Supreme Court laban po kina ito natanggal ho ito na pagkaabogado no si Larry Gadon at again din ito pong sina Congressman no party list representative no Akbayan party list representative Percival Sendanya at ganyan po ito hong nagpapakilalang political analyst na si Richard Hidarian. Alam niyo ho mga kababayan at sabi po ng mga abogado na naghain po ng petisyon sa Supreme Court para sa indirect contempt, talagang grabe ho yung ginagawa nilang paninira. Siguro dapat hong talagang magdesisyon na po rito at sampulan ho ng Korte Suprema. Alam niyo may kulang pa ho ito hong kinasuhan dahil sa na-monitor ko rin ho itong isa pa no na isang vlogger, ewan ko kung dati aktor ho ito at basketballista, na kung saan grabe ho yung kanyang ginagawang paninira at kanyang interpretasyon dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema. Yung vlogger ho na yung Kristan, mga kababayan, at sinasabi niya, yung espiritu raw. Hindi po ito abogado, mga kababayan. Ako hindi rin ako abogado, pero nabasa ko rin ho itong 97-page na desisyon at naliwanagan naman ako. Siyempre, pag may mga nalalabon ako, ikinukonsulta ko po yan sa mga kaibigan kong mga abogado. Kasi hindi tayo pwedeng magmarunong na ikaw na pinakamagaling, gano'n na lang kaagad, di ba? At yung tao, bubulahin mo at talagang lilinlangin mo dahil sa iyong vlog. Ito, pakinggan lang ho natin ilang portion na binabanggit nitong si Kristan, mga kababayan. No? Ito panoorin nyo. Spirit o yung intention netong rule na to ang sinasabi na wag lang 4 yung matuloy na impeachment proceedings or maumpisa na impeachment proceedings. Ibig sabihin nun, wag lang 4 yung mapadala sa Senado. That's what it means. Klaro naman yun, di ba? I mean, I think that's how you understand it. And majority of people will understand it. So, it seems like the court actually misinterpreted anong ibig sabihin nung provision na to ng ating batas, ng ating konstitusyon. Dahil isa lang naman ang impeachment proceeding na gagawin sa taong to. At pag tinignan mo yung actual constitution, Article 11, accountability of Section 3 yung pinag-uusapan natin dito. Ayan Section 3. Walang nakalagay dito na pag lumampas ng isang impeachment proceeding na hindi naman nangyari, by the way, na hindi pwedeng matuloy yung impeachment proceeding na yon. Does that make sense? Kasi kine-claim dito ng Supreme Court that there are multiple impeachment proceedings initiated. But are there? Because what was done was there were 4 impeachment complaints filed. Okay, tama na yan. Sobra na hong talagang kalokohan ng pinag-usabi nitong si Kristan, mga kababayan. At parang mas matalino pa siya sa 13 maestrado ng Korte Suprema. At alam niyo, may mga paliwanag ho rito. Ako, hindi naman ako abogado, pero may mas magagaling din na mga kaibigan tayong abogado, mga kababayan, at nagpaliwanag patungkol po rito. Siguro mas maganda ikonsulta ho nila natin sa kanila, no? Kasi ako ay narinig ko itong mga pahayag at paliwanag dito pong si Kristan. Nakakainso ayoko lang ho magsalita ng, alam nyo kasi itong vlog ko hindi ako nagsasalita ng mga kung ano masasakit na salita Kayo na ho yung ating mga suki. Kayo na ho magsabi sa kanya. Mga kababayan, talagang grabe ho, no? At alam nyo ho, kanyang nililito at niloloko yung publiko, mga kababayan. Ni wala ho nga siyang no? na kaalaman sa batas Hindi naman siya abogado. Ako, hindi ako marunong dahil sa hindi po ako abogado, pero madalas kumukonsulta po ako sa abogado at bago ho tayo mag-vlog, di po ba? So ito, pakinggan ho natin, mayroon pong paliwanag. Ito pong si Attorney Jing Paras, dating secretary, dating congressman, mga kababayan. At ito, maliwanag ho yung kanyang paliwanag, ang sinasabi ho, no? Na patungkol dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. At kaya't
idineklarang unconstitutional. O ito, Christian, paano? Ito ay iyong pakinggan at meron kami rito may podcast kami ni Attorney Jing Paras, Secretary Jing Paras. Sabihin ko, ipahabol na makasuhan ka rin diyan sa Korte Suprema ng indirect contempt dahil sa iyong panloloko dito sa ating mga kababayan. Sasabihin mo na wala, yung sarili mong interpretasyon yan. Bakit to? Meron kang may political agenda, no? May leaning, may kinikilingan ka. Ito, pakinggan natin si dating Secretary Jing Paras, dating Congressman. Ito. Very clear po doon sa ruling ng Korte Suprema na talaga yung court impeachment ay walang saysay, illegal, unconstitutional. Bakit po? Dahil ang first impeachment complaint ay inupuan po nila, inupuan ng Kongreso, inupuan ng Secretary General, at ito ay order ni Speaker Martin Romualdez. Sinusunod lamang ni Secretary General ang order at ang sabi ng Korte Suprema, yung first impeachment ay dapat may proseso, dapat yon. Nung pinirmahan na at ng endorsement ng isang congressman, dapat yon ay ilagay sa order of business. Mandatory po yun sa batas, sa rules of the House of Representatives at sa ating saligang batas. Pero ano pong nangyari? Inupuan nila, sinabi nila, nagsinungaling sila, nilagay daw nila sa order of business. Simple lang po ang sinabi ng Korte Suprema. Sinasabi nila, binabago daw ng Korte Suprema ang mga president. Wala pong binago po doon. Dahil sinabi lang ng Korte Suprema na since inupuan po nila ang first impeachment complaint, ito po ay dapat sana mandatory na i-forward nila sa Committee on Justice. Hindi nila ginawa. So, sabi ng Korte Suprema, yun po ay labag. At sa hindi nyo endorse sa Committee on Justice, the impeachment complaint is deemed initiated. Yun lang naman ang sinasabi ng Korte Suprema. So kung deemed initiated na yung first impeachment, wala lang ibang impeachment complaint ang pwede kasi ito ay labag sa 1-year ban. Yun, Ginoong Christian, siguro maunawaan mo naman ho yan, yung binabanggit ni Attorney Paras. At yun ho, maliwanag ho. At ako, mas naniniwala ako rito kay Attorney Paras at ganyan din po sa 13 maestrado ng Korte Suprema. Unanimous ho ang naging desisyon. Walang tumutol kasi meron hong ang naging ponente ho dito ay ito pong si Justice Leonen. 'Di ba? Gagawa siya ng ng draft ng 'di ba para siya nga magpoponente at magsusulat ng desisyon. Tapos ay ibibigay sa lahat yan ng mga maestrado. So, kung ikaw ba ay magko-concur or yung ikaw ba ay sasang-ayon or magdi-dissent or ikaw ay hindi sasang-ayon. So, maliwanag ho yan mga kababayan. Ang sinasabi niya, hindi, basta hindi sunod-sunod yung yung magkakasabay na 4. Hindi. Alam niyo, kaya nga 'di ba sa mga nakarang administrasyon, may mga ginagawang pangugulang ho dyan 'di ba? Meron na agad mauna na mag-file ng impeachment para maprotektahan ng isang presidente. Pero may mga ginawa na ho dyan na mga pamamaraan ang Supreme Court para hindi po napapasukan ng mga peking impeachment para lang maprotektahan ang isang opisyal. Yun ho, maliwanag ho yun. So dito ay hindi ako abogado pero binasa ko rin itong naging desisyon ng Supreme Court. Ang sinasabi, parang sinadya na yung unang 3 na impeachment complaint tapos 'di ba? Sinadyang pinatulog in archive tapos nung mag-a-adjourn na ang Kongreso, biglang isinumite yung pang-4, pinirmahan ng 1/3 tapos dinala sa Supreme Court. So, ang sabi ng Supreme Court, dinala sa Senado ng House of Representatives. Tapos, ang sabi ng Supreme Court ay hindi pa pwede.
kasi parang sinadya mo na yung huling araw na mag-a-adjourn ng Congress tapos doon yung inaksyonan. So wala nang pagkakataon talaga. So talagang pinlano. So yung po'y deemed initiated na ang sinasabi. So kapag meron ng nauna na kung gumalaw na, hindi na pwedeng pangalawa, pangatlo, lalo na yung pangapat. So maliwanag. So, Kristan, yun lang ho, binabanggit ko. At ako, pero ayoko sabihin sa vlog gusto man kitang murahin, pero wag na lang po. Hindi ako bababa sa yung level. Ito, pakinggan nyo ho, paliwanag ho ni Attorney Topacio. Ito, magaling na abogado rin ho ito mga kababayan. Alam nyo, wag tayo magmamagaling sa mga issue. Ako, hindi ako nagmamagaling, lalo't kapag batas po pinag-uusapan, ako. Kukonsulta ho tayo sa ating mga kaibigan na abogado para mas maging maliwanag. Di po ba? Ito, pakinggan ho natin. Itong paliwanag ni Atty. Topacio kung paano yung proseso sa pagdidesisyon ng mga maestrado ng Korte Suprema. Ito ho, Ganito po kasi yan. Para maliwanagan ng iba kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi naman natin sinasabi porket hindi abogado, hindi na pwedeng pumuna. Ngunit, siyempre, huwag naman yung sabihin, mas tama pa kayo kaysa sa tatlong maestrado. Number 2, yung mga nagsasabing ganito, ganon, tuta ni Duterte, they do not know how the court works. Mga kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, para mapaliwanag ko. Kapag may isang kaso po, yan ay ina-assign sa isang ponente. Yan. Yung ponente yan ay gagawa ng isang ponensya na sa tingin niya yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final. Draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng maestrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay mag-concur. Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ay mag-dissent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdi-dissent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves may mag-a-assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya, walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision, ibig sabihin, from day one, antimano, walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. Ibig sabihin, yun ang tama. Attorney, may tanong ka, pangalawang tanong na. Okay, so yun ho, maliwanag ho yung binabanggit ho ni Attorney Ferdinand Topacio. So yun lang ho, at siguro naliwanagan sana itong si Ginoong Kristan sa kanyang mga pahayag at sana maging responsable ho tayo. Kasi hindi ako abogado pero matagal din ako nag-cover dyan sa tinatawag JUCRA. Yung sa DOJ, magkakatabi lang mo yan DOJ, Supreme Court, Court of Appeals, dyan ho. At naging reporter ho ako dyan. Talagang, kami talagang sanay na kami magbasa ng mga desisyon po ng korte. May mga nagpipetisyon, tapos mga desisyon. Talagang napakahirap din nung basahin, iintindihin, tapos para hindi mamali yung aming istorya. Alam mo, magsusulat ka sa dyaryo o sa radyo, kasi minsan iba ang interpretasyon mo naku, iba, di ba? Kasi iba interpretasyon mo, tapos kailangan ikonsulta mo, isang guni mo sa abogado. So, pag naliwanag ka, ganun pala yun. So, yun ho, si Kristan, bago ka magkomentaryo, siguro sumangguni ka rin sa mga abogado, di po ba? Kung paano nakarating yung desisyon ng Korte Suprema. Biro mo, unanimous, ni isa man ho. Wala hong tumutol dito po sa ponente kay Justice Leonen. Ano ibig sabihin? So tama. Yung kanyang ponensya, yung kanyang ginawang draft. Tapos inaprubahan, 13 ho. Yun ho. So unanimous po ang decision. Yun lang ho masasabi ko mga kababayan. Kaya lang, siguro pag nag-podcast kami ni Atty. Jing Paras, sabihin ko at kay Atty. Topacio na maisama itong si Kristan na makasuhan at para siguro masampulan ho sila ng Korte Suprema. Alam nyo, sa Supreme Court, panawagan ho natin, dapat to magsampul ho kayo para wag hong ibabalahura yung imahe ng Korte Suprema. Kasi alam nyo, napakahirap ng buhay ng mga maestrado ng Supreme Court. Ako talagang limitado ang galaw nila dahil sa
ingat na ingat ho sila na minsan may makakita lang sa restaurant o minsan hindi naman talaga kasama kumain biglang nagkabatian lang na gano'n tapos takunan ng picture, dako, sabihin, tapos may kaso pala yon na nakapending sa Supreme Court, bigla mo nang lalagyan ng mali siya. Di po ba mga kababayan? So, napakahirap po. At mahirap po mag-akusan na sasabihin mo sa Supreme Court na mga wala silang alam. Hindi lang ho yung pangkaraniwang abogado. Di po ba? Yung iba naman, sasabihin, hindi, ito, retired justice. At isa naman, dating kasama sa bumalangkas sa ating saligang batas. Yung mga retirado rin, kasi nagbabago ho yan lagi. At kinakailangan ibabatay mo rin sa sa panahon. At di ba, halimbawa katulad sa libel. Dati libel kulong. Ngayon pag online libel binago ho ng Korte Suprema o pwedeng multa na lang. Ganun na lang ho. So talaga may konting pagbabago kasi di ba habang tumatagal at siyempre nagbabago ng sitwasyon, ganun ho talaga. Pero alam nyo ho, yan ho pag nagdesisyon pong Supreme Court, tapos ito unanimous, paalala ko lang kay Kristan, batas na ho ito. So dapat ho, bukod ho kay kina Hidarian at kay Gadon at itong si Party List Representative Sendanya o Serdenya, ano ba? Hindi ko masyadong basta si Percival. Ito ho, masama rin ho itong si Kristan. Di bale, sa susunod na araw, meron kaming podcast at sana magpahabol ho sila ng mga petisyon at indirect content para matigil ho itong mga yung mga nagmamagaling, di po ba, na mga vlogger o kung naman. At siyempre, sinasabi na marami ho silang subscribers. Pero kung itinuturo nyo sa inyong mga subscribers na mali, pangit ho, alam nyo, sisirain nyo yung justice system dito po sa ating bansa. Korte Suprema, kataas-taas ang hukuman. Buti na lang sa Senado, may mga nagsasabi na rin na dati talagang dapat sinasabi, ituloy ang impeachment, pero nang nagdesisyon po ang Korte Suprema, kanila pong irerespeto. Kasi magkakaroon po ng constitutional crisis. Kasi yun po nasa saligang batas po, tanging ang hudikatura lang ho ang pwedeng mag-review. Yung tinatawag na judicial review. Sa lahat po ng sangay ng pamahalaan, kaya ikaw man ay nasa lehislatura o ehekutibo, pwede na umeksena at mag-imbestiga, reviewin ng Korte Suprema, di po ba? So, yun lang ho. Bayan, sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. So, ulitin na natin, dito po sa ating channel, hindi ho ako magmamagaling. Kahit paano, may alam naman ho tayo. Pero hindi ako abogado. Kung talagang mas kinakailangan malinawan yung isang issue, ikonsulta ho sa abogado. Para yung mga ating mga taga-subaybay, hindi ko ho kayo bibigyan ng mali. Katulad ng ibang vlogger dyan, di ba? Yung Kristan. Yun ho. Yun lang ho, mga kababayan. Maraming salamat. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.